Brother Eli. Magandang po. Ray Intila from Bacolod. Wala na tayong panahon siguro, ano? Sige po. Mag-overtime tayo ng konti. Ako bahala sa I FBA. have some questions. For example, narinig ko sa iyo sa TV na sinasabi mo lahat ng mga tradisyon ay human traditions yun at tawang masasama. Based on Matthew 15 verse 3 and Mark 7 verse 9. Pero sa 2 Thessalonians 2:15 sinasabi ni Saint Paul, "Therefore, brethren, hold fast to the traditions which you have learned from us, whether by our word or by our epistles." Ang tradisyon din ay sinusuportahan ni San Pablo sa 1 Corinthians 11:2 at saka sa 2 Thessalonians 3:6. There is no question about that. They are teaching traditions. But traditions that is not contrary to the Bible. So not all traditions are bad, but there is what we call apostolic tradition. And that tradition came from God. If you are going to read the verse that you have given in 2 Thessalonians chapter 2, verse 15, "Therefore, brethren, stand fast and hold the traditions which ye have been taught, whether by word or our epistle." If you are going to analyze that verse, the tradition is also recorded in the epistle. So that's apostolic tradition. Did you notice that, brother? The tradition is also recorded in the epistle or by the word of the apostles. Therefore, if you can find traditions contrary to what is written in the epistle, that is a tradition that came from unauthorized sources. And we must not believe on those. Example, according to Apostle Paul in 1 Corinthians 15, 50, 51, 52, flesh and blood cannot inherit the kingdom of God. Neither the corruptible can inherit the incorruptible. Now, there is a tradition in the Catholic Church that Mary was brought up in the cloud or into heaven, body and soul. Where did you get the tradition that is contrary to the Bible? Brother Eli, before we go there, 2 Thessalonians 2:15 says, "The traditions which you have learned from us, whether by our word or by our epistles." Ibig sabihin, hindi pala lahat ng tradition ay sinulat. No, brother. It doesn't mean like that. It doesn't mean like that. Certainly not. You see, whether by our word or by our epistle. Why? Because Paul have had the opportunity to talking to these people without epistle, without letters. And there are times when he communicate to them with letters. Sometimes he preach personally to them. So dalawang klaseng tradisyon, written at saka oral. Oral dahil narinig nila. Katunayan, tinan mo yung 1 Corinthians, it is an epistle. Can we stick to 2 Thessalonians 2:15, Brother Eli? Can we stick to 2 Thessalonians 2:15? Kasi sinasabi niyan, tradisyon na inyong nalaman mula sa amin sa pamamagitan ng salita o sulat. So dalawang klase pala yun. Oo nga, galing nga sa mga apostol yun. And the apostle, kahit na yun ay sinabi lang nila, dapat paniwalaan na member yun. Ngayon, how do you come to know na yung tradisyon na yan totoo? Dahil yung sinabi nila, sinusulat din nila yun Wala naman silang sinabi na hindi nila sinulat Pati na mo babasahin ko sa yung prueba. Sa 1 John. Iyong buhat sa pasimula, iyong aming narinig, iyong nakita ng aming mga mata, iyong aming namasdan at nahipo ng aming mga kamay, tungkol sa salita ng buhay. At ang buhay ay nahayag, at aming nakita, at pinatutuhanan, at sa inyo'y aming ibinabalita ang buhay na walang hanggan, nakasama ng Ama, at sa atin ay nahayag. Sa 3, iyong aming nakita at narinig, ay siya rin naming ibinabalita sa inyo, upang kayo naman ay magkaroon ng pakikisama sa amin. Oo, at tayo ay may pakikisama sa Ama at sa Kanyang Anak na si Jesucristo.
At ang mga bagay na ito ay aming isinusulat upang ang ating kagalakan ay malubos. See, yung nakita namin, yung narinig namin, sinusulat namin, sabi nila. Brother, Therefore, hindi all sinabi the... na lahat ay sinulat. Yung Ano? mga bagay lang. Excuse me, brother. Patapusin po natin si Brother Eli, okay? Hindi po tayo Ano magkakaintindihan. yung tinatanong niya? Nagbabatin po siya kasi kaagad eh, Brother Brother Eli. Eli, hindi kasi sinabi dyan, lahat ay sinulat. Meron! Tingnan mo na, hindi mo pa naman ako natatapos eh. Ang sabi, yung aming nakita, narinig, sinusulat namin sa inyo. Di ba? Sabi niya. Apo. O ngayon, yan eh, panahon nila San Juan, panahon nila San Pedro. Pero later, nung panahon na ni Lucas at ni Pablo, lahat ng mga sinabi ng mga apostol, sinulat na lahat, wala nang kulang. Pakinggan mo ha, sa Lucas 1:1 hanggang 3. Yapang marami ang nagpilit mag-ayos ng isang kasaysayan noong mga bagay nang naganap sa gitna natin. Alinsunod sa ipinatalo sa atin nilang buhat sa pasimula, ay mga saksing nakakakita at mga ministro ng salita. Ay minagaling ko naman, pagkasiyasat na lubos ng pangyayari ng lahat ng mga bagay mula ng una, na isulat sa iyong sunod-sunod, kagalang-galang na Teofilo. O, kita mo, pagkatapos siya sa atin ni San Lucas, lahat ng bagay, sinulat ko kayong lahat. Pagka sinabi mo pang merong hindi nakasulat, ayaw ka na lang maniwala sa Biblia. Eh kasi pagkasiyasat niya, sinulat niya lahat. Ito, prueba ko sa'yo ha. Yung hindi na isulat ni Pablo, ni Mateo, ni Marcos, ni Lucas, ay ni Juan, eh isinulat ni Lucas. At yun mo, bibigyan kita halimbawa, na isulat na nga lahat. Sa 20:35 ng gawa, hindi sinulat ito ng mga naunang ebanghelista, pero siya sinulat niya eh. Basa. Nagbigay halimbawa ako sa inyo sa lahat ng mga bagay na sa ganitong pagpapagal ay dapat kayong magsisaklolo sa mahihina at alalahanin ang mga salita ng Panginoong Hesus na siya rin ang may sabi, lalong pang mapalad ang magbigay kaysa tumanggap. Okay, tamo? Ay, ang aral, lalong mapalad yung magbigay kaysa tumanggap. Hindi sinulat ni Mateo, hindi sinulat ni Marcos, hindi sinulat ni Juan. Pero sinulat ni Lucas. Dahil sabi niya, nang masiyasat niya lahat-lahat, isinulat niya na lahat-lahat. O, ano pa ngayon nasasabihin mong hindi nakasulat Ito na ang hindi na isulat, Brother Eli. Ha? Ito hindi na isulat. Saan mababasa sa Biblia, kapitulo at saka versikulo, na ang Bagong Testamento ay mayroong 27 books and only 27 books. At sino nagsabi na there are 27 books? Saan mababasa sa Biblia na? Kapitulo o versikulo. Na? Na there are 27 books of the New Testament. Ay, ganito yon. Yung sinasabi mong 27 books of the New Testament, parang ibig mo sabihin hindi nakasulat na 27, di ba? Sa ang kapitulo at saka versikulo nga. Hindi, ang ibig mo ba sabihin dahil hindi nakasulat yun, hindi ka naniniwalang 27 lang. Hindi gano'n? nakasulat yun. Sino nagsabi na there are 27 books in the New Testament? Ganito yon, kapatid. Ang mga books, kasi hindi naman panahon natin nasulat yan eh. It was written way back 2,000 years ago. Ngayon, nung yan ay makita ng mga scholars, ikinumpile yan, lumitaw there are 27 na available. No? Sandali, wag ka muna sasagot, makinig ka muna, maintindihan mo ko. Ako kasi hindi naniniwalang 27 lang yan eh. Yung 1 Corinthians yan, hindi naman 1 Corinthians yan, 2 Corinthians na yan eh. O ngayon, bakit naman hahanapin mo yung wala, meron namang present, di ba? Meron namang available. Ba't hahanapin mo yung wala? Hindi yung available, yun ang iniloob ng Diyos makarating sa atin, o kagaya nung kay Lucas. Totoo, kay Lucas ka lang bumasa, malalaman mo na lahat. Dahil sabi niya, sinulat niya lahat eh. O, kita mo. Di, wag mo nang basahin yung Mateo, wag mo nang basahin yung Juan. Kung basahin mo si Lucas, ano pa, kulang nun? Sinulat niya nga lahat-lahat. O, kita mo na. Kaya kung mag-uusap tayo, kung kumpleto ba yung dalawa lang pwede na eh. Sabihin mo sa kasi tinan mo basahin mo yung sulat sa Efeso, kapareho nung sulat sa Colosas, kapareho rin nung sulat sa Corinto, essentially the same. O diba? Kaya lang, may mga circumstances na hindi nakasulat na, halimbawa yung sa Corinto, merong nagdududa kay Paul, hindi na sinulat sa Colosas dahil hindi naman nagdududa yung taga-Colosas, pero yung aral is practically the same. Yan ang dapat mo intindihin. Parang hindi nasagot yung question ko, Brother Eli. Sino nagsabi na there are 27 books
and only 27 books is kasi impertinente yung tanong mo, kapatid eh. Impertinente yan, tanong ng hindi nakakaintindi, ha? Sino mo, pakinggan mo ako, ha? Sino mo, ha? Ang punto Alam ba ni... Sandali, pakinggan mo ako. Alam ba ni Mateo na susulat si Lucas? Of course, hindi alam ni Mateo na susulat si Lucas. Dahil hindi sila magkasabay na naging lingkod ni Kristo. Alam ba halimbawa ni Moises na susulat si Mateo? Hindi naman eh. Paano ngayon sasabihin mo sa akin na isusulat ni Mateo o 27 kami susulat? Illogical yun eh. Ang hanapin mo yung mga isinulat at dito sa nasulat, learn from what was written. Ang nakasulat sa Biblia. 2 Timothy chapter 3 verse 50. Ito lang kasi punto ko, Brother Eli. Ang 27 Wala kang books na punto yan, yung sa'yo. Wala kang punto eh. Kung baga sa Arnibal, hindi tama ang consistency ng tanong mo. Walang punto. Pagkuhaan natin sa akin yung 27. Ang nandyan nga yung 27 books, ano? Bigyan ka maghanap kasi ang sabi sa 2 Timothy chapter 3, verse 16, pakibasa. Ang lahat ng mga kasulatan na kinasihan ng Diyos. Kita mo na, mahigit pa sa 27 yan. Lahat ng kasulatan kinasihan ng Diyos eh. Sa New Testament, 27. Sa Old Testament, marami rin. Ang sabi niya, lahat ng kasulatan eh. Ba't mo kung hahanapan ng 27? Impertinent yan sa hinahanapan mo na yan. sige. Ang punto ko lang kasi, Brother Eli, ang Catholic Church nag-compile yan at nagsabi na there are 27 books. That's why when you have the 27 books, you are actually depending on the authority of the Catholic Church. Is that right? Sino Catholic Church ang nagsabi? Asan ang pruweba mo na Catholic Church ang nagsabi na 27? In the Council of Carthage in 393, kinumpile yan during the time of St. Augustine at sinasabi, there are 27 books in the New Therefore, you Testament. believe in your heart na ang nagsabing 27 yan ang Catholic Church. Catholic Church. Catholic Kasi Church. even si O, Martin sasabihin ko Luther sa'yo, nagsabi na nagkakamali yung Catholic Church mo. Dahil hindi 27 lang yan. Papatunayan ko sa'yo, there are 30. O, tuloy mo, mabasa ako ha. Basahin natin ang 1 Corinthians 5:10. 1 Corinthians 5:10. Sino mo yan, sinasabi mong authority nag-compile? Mali-mali ang compilation. Binigyan nila 1 Corinthians daw. Hindi 1 Corinthians yan, second yan eh. Pakinggan mo, 5:10 ng Korinto. Isinulat ko sa inyo sa aking sulat na huwag kayong makisama sa mga mapakiapit. Sa English mo basahin. 5:9. I wrote unto you in an epistle not to company with fornicators. Tama, before this writing, present writing to the Corinthians, there was a previous one that he wrote to the Corinthians. Now, the Catholic Church called that book 1 Corinthians. Are they not mistaken? They are of course mistaken because there was a previous book, prior to that 1 Corinthians. Therefore, it must not be 1 Corinthians. That must be 2 Corinthians. O ngayon, sasabihin mo, sila nag-compile. Saan nila nilagay yung 1 Corinthians? Tinago nila? Asan na yun? O, kita mo na, di mali yung authority sinasabi mo. At yun mo, ito pa isa. Sa Ephesians, meron pang 1 Ephesians. Pakinggan mo, basahin natin sa Ephesians. How that by revelation he made known unto me the mystery, as I wrote afore in few words. Kita mo, may una siya sinulat sa mga taga-Epeso o sa nilagay ng Katoliko yan. So sabihin mo kayo authority nag-compile, sasabihin mo, ako nagbabatay sa authority ng Catholic Church. Never! Because what I know is not known by the Pope of the Catholic Church. Kaya asa mo ngayon yung taga-Epeso? Sana yung inunang sulat ni Pablo sa Epeso, itinago nyo o pinagbili nyo? Asa na yung 1 Corinthians? Ha? Tinago niya o pinagbili nyo? Huwag mo sasabihin sa akin yung Catholic Church ang authority. Hindi authority yung tanga. Hindi authority yung kulang ang turo. Dapat mo maintindihan yan. O magalit ba kayo sa akin? Di bali na. Kahit lahat ng tao sa Pilipinas magalit sa akin. Kung kayo authority, kinulang-kulangan ninyo ang Biblia. Itinago nyo o winala nyo yung iba. Yan ang sinasabi ko. Ang punto kasi dyan, yung nakita lang ng mga aklat, that's why there are 27 books, at saka nag-proclaim yan ay the Catholic Church. Saan galing yung Protestante, di ba sa Catholic Church? Akala ko 5 minutes, naka-15 na pala tayo, Brother Joseph eh. Oo, Sabi mo kasi intention eh.
Siguro malinaw na yung punto. Kaya mabuti, mag-usap tayo ulit. Balik ka bukas, kapatid, kung lolobin. Wala nga akong time dito eh. Gusto mo, dialogue tayo, Brother Eli? Oo, sige, balik ka dyan. Araw-araw kung gusto mo. Kasi uwi ako na Bacolod by Sunday. Kung gusto mo, araw-araw, kapatid. Pala, pinagtatanggol mo yung Catholic Church authority. I will prove to you that there is no authority whatsoever in the Catholic Church. So, anong oras Balik ka tayo bukas, mag-ausap, kung lolobin. Brother Eli? Ha? Anong oras tayo mag-ausap? Gusto ko Saan? kasi friendly dialogue, Brother Eli. Huwag yung sigawan, huwag yung hiyawan. Kaya ako sumisigaw kasi nagbabatin ka, nagsasalita pa ako. I just want to emphasize what I'm saying. No. Hindi naman ako galit eh. Ang totoo niya, no, Brother Eli, hindi naman ko mo sumisigaw, mayabang eh. Meron nga, malumanaw, ang yabang eh. Huwag mong palitawin ako mo nagtataas ng tono si Ano Brother Eli, yabang nagyayabang. doon? Ano Meron yabang dito, doon? hindi nagtataas ng tono, pero mayabang. Hindi kaya patunayan kanya sinasabi. Yun po nga. Anong oras tayo bukas mag-dialogue, Brother Eli? After them, ito ang balita. Sige, balik ka dyan. Ano? 11 o'clock. Mga 11 po. Balita which is 11 o'clock. So, from 11 o'clock to To 12. 12 o'clock, we will have a dialogue. Yes. Kung gusto mo, sama mo yung pare. Magsama ka sa pare sa'yo. Kaya, si Cardinal, sama mo dyan. Kasi sinayan ko walang authority ang Catholic Church. Brother Eli, So, anong topic natin bukas, Brother Brother Eli? Eli, whatever you want. Opo. I will prove to you that the Catholic Church has no authority at all. Okay. Because you claim authority over matters you do not know. Sige, Nag-dosal si Kinong Ray Entila para mabigyan lang natin si Brother Eli po ng informasyon tungkol sa kanya. Siya pala ay isang tauhan ni Ginoong Fernandez. Yun pong mayabang na mayor sa Cebu City na katolikong nag-aamon. Hindi mabuti. Parang nakausap At mo na ang rin pamalita yung daw mayabang pala sa Cebu City ay hindi nyo daw po siya sinipot sa debate na hindi naman totoo. Kalokohan yun, katarantaduhan yun, Sama mo kagaguhan yun. Hindi totoo yan. Ha? Hindi ko siya sinipot sa debate, siya pa. Siya nga ang hindi sumipot doon sa ating ginanap doon, di ba? Opo, para O, pumalaman doon. kasi mga taga-Siburian, hintay natin siya doon sa, ano ba lugar yun? Cebu Coliseum? Opo. O, di nga, siya nga hindi dumating, tapos babalik ta rin niya pa, sinungaling siya. Eh kung gusto mo, papuntahin mo siya dyan sa SBN, eh, oh. O, kita mo, kahit ayaw kong pumunta dyan, ayaw kong papuntahin dyan officers natin, pupunta ako dyan, pagpupunta. Ganyan lang. Ako ganyan lang. Lang. Huwag niyo sasabihin, authority kayo ng Biblia. Hindi niyo naman alam ang nakasulat sa Biblia. Napaka-impertinente naman. Sabi ng Biblia, huwag kang magpapabayad. Nagpapabayad kayo. Tapos kayo pa authority. Correct. Malaki naman kawalang yaan yung ginagawa na yung mga ganyan. Opo. Sabi ng Biblia, walang bayad. Tapos nagpapabayad ka. Tapos ikaw pa authority. Atarantaduhan. Eh, maala. Sige, at tabayanan niyo po yan. Bukas sa lobby ng Diyos, mga kababayan. Nag-overtime na tayo ngayong gabi. Itinan na lang natin kung sino talagang mayabang. Di ba? Sige, Attorney Rosal. Magyayabang ako. Never na magyayabang ako. Pag sinabi ko, may prueba ako. Sila na authority, sila na nag-compile. Ba't binawasan nila? Asan yung 1 Corinthians? Asan yung 1 Ephesians? Okay, tamo, meron pa ako ililitaw bukas. Inalis din nila. At tabayanan niyo yan. Huwag kayong magpapabayaan na hindi niyo masubaybayan ito. Di ba, Attorney? Sige po, paalam. At sa mga discussion aficionados, oras con todos para las manos. Yan po ay ating namang ipagpapatuloy itong ating palatuntunan ang dating daan. At kagaya po ng inaasahan kagabi, ay nagkaroon po ng nabiti na pag-uusap sa pagitan ni Brother Eli Soriano at ng isang representative ng Katoliko, si Ginoong Ray Entila, isang profesor ng De La Salle, Bacolod City, na kung saan ay nagsadya siya rito upang pag nag-propose siya ng isang pag-uusap. Pero sa pag-uusap po namin kanina, mayroong parang pagbabago lamang po. At Brother Eli, nandito po yung kanyang proposisyon na ibig daw niyang patunayan. At nga pala, advisory po natin galing kay Brad Mel, yung pong legal at spiritual ay nagbibigay ng daan si Attorney Rosal na bukas na lamang daw po upang mas medyo mahaba-haba ang maging pag-uusap ni Brother Eli at ng ating panauhin sa gabing ito. Salamat kay Attorney Pastor Rosal sa pagpapagamit niya ng kanyang oras
ng kanyang segment na legal at spiritual. Kaya yung pong sumusubaybay pa rin, kaya Attorney President Rosal, bukas nyo na po mapapanood ang kanyang legal at spiritual. Samantala, dakuha na po agad natin ang proposisyon na inilalahad ng ating bisita rito. Siguro mas maganda kung ipakita po natin ito sa screen. Meron na ba tayong nasa naura na ito? Nakalagay po dito, Brother Eli, at gayon din naman sa ating mga kababayan, resolve that the sources of authority for salvation are the Bible, Apostolic tradition, and the Catholic Roman Church according to the Bible. Ray V. Entila, Roman Catholic, affirmative. Inuulit po natin, resolve that the sources of authority for salvation are the Bible, Apostolic tradition, and the Catholic Roman Church according to the Bible. At Ray and Tila, affirmative. At therefore, si Brother Eli po ay lalabas na sa negative side. Sa Ilang minuto yan? Yun nga po ang itatanong po sana namin sa inyo. Dahil sana, dapat pinag-usapan nyo Opo, sana ang proposal. Time wasting kung ano pa natin pag-uusapan niya. Opo, sabi po niya, mga 5, sabi ko baka kakapusin po tayo, mag-10 minutes po tayo, kaya lang, ang hindi po namin napagkasunduan ay ayaw po niya ng cross-examination. Dapat may cross-examination. Yun nga po, sabi niya, yun daw. Hindi po kasi pwede ka ako na malaman natin ang kredibilidad ng sinasabi ng isa tao kung hindi tayo cross. Yun po. At siguro po, nandiyan si Brother Ray. Brother Ray, nandiyan po si Brother Eli. Good evening, Brother Eli. Tulad ng napag-usapan natin kagabi, sabi ko, I come here for a friendly dialogue, hindi yung debate. No? Kasi last time nagkita ko... Last time I have seen your email, you even called it a debate, according to one of your emails. Binawa ko yun, Brother Eli. Kaya pagdating ko dito, I'm very sorry. I do not know na ganun pala ikaw kadaling magbago. I-email mo ko, tapos babaguhin mo. Baka ngayon, ganun din ang gawin mo sa akin. Hindi. Ito dialogue lang, Brother Eli. Sige. Ilagay niyo sa screen, parang yung kanina, Brother Josel, ilagay niyo sa screen on the bottom of the screen, yung para doon sa kanina yun sa biblically speaking, mailagay niyo yung kanyang tema, yung theme. Opo. Ito. Bibigay natin po. Sige. Ang ibig mo sabihin, wala tayong cross-examination. Wala po, bale. Dahil sabi niya, mag-walk out na siya. Sabi ko naman, wala po tayong magagawa. In fact, sige, para wag siya mag-walk out, I agree na wala nang cross-examination. 10 minutes sa kanya, 10 minutes sa akin, 10 minutes sa kanya, 10 minutes ulit sa akin. Ayan, at siguro po, Brother Eli, total ay yung natitira naman. Umpisahan na natin. Umpisahan na po natin. Hindi affirmative, mag-umpisa na siya. Sige. Okay. Sige po, at ngayon po ay oras. Sige, pahingi tayo ng oras. Ngayon po ay, ano dyan, Brother Joseph? 11:20. Matatapos po si Ginoong Entila ng 11:50. Ay, 11:30. Sige po, pwede na po kayo mag-umpisa. Good evening, kapatid. Itong doktrina na pinahinigan natin ay doktrina na itong Biblia ay this Bible cannot stand alone without the backing of apostolic tradition and the church or the church's magisterium. During the 16th century, Martin Luther proposed that there should only be the Bible as the source of authority. Nireject niya yung authority ng Iglesia Katolika at nireject na yung authority ng apostolic tradition. Pero nung kagabi mag-usap kami ni Gabriele, kunisyon ko sa kanya yung authority nitong sulat ni St. Paul sa 2 Thessalonians 2:15 na sinasabi dito, therefore, brothers, stand firm and hold fast to the traditions that you were taught, either by an oral statement or by a letter of ours. So St. Paul is concluding
his chapter here, or ang kanyang sulat dito, pinabilinan niya yung mga taga-Thessalonica na they should stand firm. No? They should hold fast to the traditions. Itong tradition, nilinaw niya that this is an oral tradition and this is a written tradition. Itong Biblia ay written tradition. Yung oral tradition ay tinatawag na apostolic tradition. That's why the Catholic Church always believes and always proclaims that the Bible alone could not stand. What happened to the Protestant churches was that because they believe in the Bible alone as their sole doctrine, they interpreted the Bible individually. So the result was that they have more than 28,000 churches and denominations, which which is contrary to the teaching of Jesus Christ, because Jesus Christ has established only one church. So first, Timothy chapter 3 verse 15, sinasabi ni St. Paul sa kay Timothy, "But if I should be delayed, you should know how to behave in the household of God, which is the church of the living God." So, singular lang ito. Which is the church of the living God, the pillar and the foundation of truth. So, hindi ang Bible ang pillar and foundation of truth, kundi ang Iglesia. That's why the Catholic Church compiled the Bible, and the church exercises a living magisterium or teaching authority in relation to the apostolic tradition. Ito ang proof, brothers and sisters, na ang apostolic tradition ay importante. Paano nagkaroon ng 27 books in the New Testament? Ano ang basehan dito? Kasi wala kang mababasa dito sa Biblia na there are 27 and only 27 books in the New Testament. Yun ay binasihan sa apostolic tradition. Hindi tradition ng mga tao na kumukunta sa kapangyarihan ng Diyos na sinasabi sa Matthew chapter 15 verse 3, sa Colossians 2 verse 8, at saka Mark 7:9. Kundi, this is apostolic tradition. And the church proclaimed that there are 27 and only 27 books in the New Testament. So, why do Protestants follow this? They follow this because they have no way of knowing which is the or which are the inspired books, but only the Catholic Church proclaim this. Even si Martin Luther, na ama ng mga Protestante, ano yung sabi, na without the Catholics, we have no Bible. So, ang punto ko dito, brothers and sisters, ay nabasa natin sa Biblia na ang sources of authority, 2 Thessalonians 2:15, oral tradition and written tradition, which is the Bible, and thirdly, the church, which is the pillar and the ground of truth. Example in Acts chapter 15. You cannot find in the Bible stating that circumcision is not anymore part of salvation. But it was Peter in chapter 15 verse 7 who solved the problem by saying, in verse 7, after much debate had taken place, Peter got up and said to them, "My brothers, you are well aware that from early days God made a choice among you that through my mouth the Gentiles would hear the word of the gospel and believe." Kaya, in verse 12, sinasabi dito, the whole assembly fell silent pagkatapos niyan. So, who decided that there shall be no more salvific effect of circumcision? It was the teaching authority of the church exercised by Saint Peter. So, apostolic tradition, the written scriptures, and then the church. Dito naman sa Matthew chapter 18 verse 17,
or 15 to 17, sinasabi dito, if your brother commits a sin, tell him. If he does not listen to you, bring 2 or 3 witnesses. If he does not listen to the 2 or 3 witnesses, tell it to the church. If he does not listen to the church, then treat him as a pagan or a tax collector. What is the meaning of this? That the church is the final authority when it comes to interpretation. Hindi individual ng tao, kundi church. Anong church ito? This is the Catholic Church. Tinatawag sa pangalan na Iglesia ni Cristo, Romans chapter 16, verse 16. Pero, yung iglesia na yan ay sa Roma. Anong iglesia na yan sa Roma? That is the Catholic Church. Si Saint John, na writer ng Revelation, was buried in Ephesus. What is that place wherein Saint John is buried now? That is the place of the Catholic Church. Si Peter, Saint Peter, who is the writer of the 2 letters here in the New Testament, was buried in Rome. That's why, where is that place now? That is the Basilica of Saint Peter in Rome. Therefore, the apostles were Catholic. So sabihin mo, you cannot read from the Bible the word Catholic. But let me read to you a Greek translation of the Bible. No? Kasi yung Bible kasi, original language niya ay hindi Filipino, hindi Tagalog, hindi naman Espanyol. Ang original version niya ay Greek. Sa Luke chapter 4 verse 14. Tai hopes trifen ho Iesus en te dunane to numatos esten Galilean kai teme is lete Katholos. So, narinig niyo mga kapatid, Katholos tes ire goro ere auto. Ang translation niya ay ganito. Jesus returned in the power of the Spirit into the Galilee and reported and went out to the whole surrounding region about him. So the word Catholos, or in other words Catholicos, can be inferred from that statement. Sa Matthew chapter 28 verses 19 to 20, sinasabi ni Jesus Christ, make disciples of all nations, baptizing the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, teach them to observe everything that I have commanded you, and lo, I will be with you until the end of the world. So, everything, all teachings, it refers to the universality of the church. Last 1 minute. Ito ang katunayan sa history, no? Ang Anglican Church was founded in 1534, Assemblies of God founded in 1914, Iglesia ni Cristo 1914, Baptist Church founded by John Smith in 1609, even the Church of God by Brother Nicolas Perez was founded in 1925. Ay itong ang dating daan was founded in 1975, no? So may kaguluhan pa dyan si Libita Gubulan at si kapatid ng Eli Soriano. But the fact is, historically speaking, nalalaman natin na ang dating daan ay nagsimula after 1975, no? Nagsimula sa founder ng Church of God na si Nicolas Perez. In other words, let me conclude this. The Bible... Time is up. Okay. Naubos na po ang 30 minutes na unang tindig ni Brother Ray. 10 minutes. Oh, 10 minutes na unang tindig ni Brother Ray. At ngayon po naman ay siyempre, si Brother Eli naman sa kanyang first stand sa negative side. Ang paksa po natin, nawala. Ang paksa natin, pinag-uusapan po ang pinagagalingan daw po ng mga otoridad ng kaligtasan ay ang Biblia, ang mga apostolic tradition, at ang Katoliko o ang Iglesia Katolika ayon sa Biblia. Yan po ang paksa
na inilahad ni Ginoong Rain tila isang depensor katoliko. Sa pagkakataon pong ito, si Brother Eli po. Alam nyo mga kababayan, I'm sorry na ang isang propesor sa isang iginagalang na pamantasan ay marinig ko nagsasalita ng hindi niya naiintindihan. No? Unang-una, sinabi niya na ang kanyang tema, resolve that the authority for salvation is, ba't ba inaalis yung ating dyan? For salvation are the Bible, Apostolic tradition, and the Catholic Church according to the Bible. Now, let us see if this proposition is true according to the Bible. Unang-una yung sinabi niya na the Bible cannot stand alone without the backing of traditions. Let us hear from the Bible inasmuch as our theme is according to the Bible. And according to the Bible, in Isaiah 34, verse 16, it says, "Seek ye out of the book of the Lord, and read. No one of these shall fail, none shall want her mate." See? How could a person like this professor that we are speaking to can say that the Bible cannot stand alone without the backing of traditions, when the book of the Lord says that no one of these shall fail, none shall want her mate. For my mouth it hath commanded, and his spirit it hath guarded them. That is the assurance that God is giving us. Ang Biblia raw hindi makakatayong mag-isa, maliban na lang na i-back up ng apostolic tradition at saka ng Catholic Church. Yan po ay malaking kasinungalingan. Ang Biblia po'y kumpleto kung ang pag-uusapan ay yung pag-uusap sa kaligtasan. Ang katunayan, hindi po sinabi ni Pablo rito na ang pag-asa natin ay nasa Catholic Church or nasa ano pa mang ibang tradisyon, kundi ang sabi ni St. Paul dito sa 15:4 of the book of Romans, ganito po nakasulat: "Sapagkat ang anumang bagay na isinulat ng una, nangasulat dahil sa ikatututo natin upang sa pamamagitan ng pagtitiis at pag-aliw ng mga kasulatan ay magkaroon tayo ng pag-asa. The comfort of the scriptures we might have hope according to the Bible." Therefore, our hope for salvation lies solely in the scriptures. Walang sinasabi si Pablo na the Bible cannot stand alone. Yung ginagamit niyang verse sa 2:15 of the book of 2 Thessalonians ay hindi niya naiintindihan. Pakinggan niyo, babasahin natin ang 2 Thessalonians 2:15. "Therefore, brethren, stand fast and hold the traditions which ye have been taught, whether by word or oral speaking, or our epistle." Meaning, yung sinasabi niyang written tradition and oral tradition, hindi po hindi po ang ibig sabihin yan merong nakaligtaang isulat sa Biblia. Sinabi yan ni St. Paul nung hindi pa naisusulat lahat ng mga sulat sa Biblia. Kaya meron pa noong by word or our epistle, because they are preaching the word orally during the time of the apostles. But there was an appointed time that these preachings or these traditions must be written. That's why, according to John himself, in 1 John chapter 1, isinulat nila ang mga aral na ito na walang kulang at walang labis. Sinasabi po yan dito sa 1 John chapter 1 verses 3 and 4. "Yaong aming nakita at narinig ay siya rin naming ibinabalita sa inyo, upang kayo naman ay magkaroon ng pakikisama sa amin. Oo, tayo may pakikisama sa Ama at sa kanyang anak na si Jesucristo. At ang mga bagay na ito ay aming isinusulat upang ang ating kagalakan ay malubos." Therefore, ang kalubusan ng kagalakan o kaligtasan
nasa sulat na. Isinulat na nga nila eh. Ang katunayan, sabi po ni San Lucas, pakinggan nyo ho, sa Lucas 1:1, ganito ang ating mababasa. Dito ba, meron pang hindi nakasulat? 1:1. Yamang marami ang nagpipilit mag-ayos ng isang kasaysayan noong mga bagay na naganap sa gitna natin. Ayon, alinsunod sa ipinatalo sa atin nilang buhat sa pasimula ay mga saksing nakakita at mga ministro ng salita, ay minagaling ko namang pagkasiyasat na lubos ng pangyayari ng lahat ng mga bagay mula ng una na isulat sa iyong sunod-sunod kagalang-galang na Teofilo. Ayan. It seemed good to me also, having had perfect understanding of all things from the very first, to write unto thee in order, most excellent Theophilus. Meaning, it was Luke who was instrumental in writing every detail of the history of Christianity during the time of Christ and the tenets and the doctrines that goes with it. Ngayon, yung sinasabi ni Mr. nung ating kapatid yan, ano? Ang church daw, o ang apostol daw ang nagbaback up ng Bible. Kasi daw, nung magkaroon ng pagtatalo ng mga brothers and sisters sa Jerusalem, si Peter daw ang nagdesisyon kaya nawala yung pagtatalo. Sinabi, yun ang hirap dito sa walang cross-examination eh. You cannot just cross-examine him and see how credible is the things that he have said. Tingnan niya, sabi niya si Peter daw ito. Hindi po ang nag-resolve dito si Peter. It was St. James that resolved this controversy between the brethren in Jerusalem. Dun sa chapter 15 of the book of Acts. Ang sabi po rito sa ganito. Ito po ang sabi. Dahil dito, ito po, ang sabi ng Biblia, at nang matapos na silang magsitahimik ay sumagot si Santiago, sa 15:13 po yan. Sumagot si Santiago na sinasabi, mga kapatid, pakinggan ninyo ako. Sa verse 19, dahil dito ang hatol ko, huwag nating gambalain niya sa mga hintil ay nagbabalik loob sa Diyos, kundi sumulat tayo sa kanila na sila magsilayo sa ikahahawa sa Diyos-Diyusan, sa pakikiapid, sa binigti at sa dugo. Therefore, the one who solved the controversy that the first century Christians are trying to resolve is not Peter, but it was James. Sabi kanina nitong ating kausap, si San Pedro raw ang nag-resolve nito. Kaya para niya lang patunayan na hindi raw kumpleto ang Biblia. Ang kailangan daw ay ang tradisyon, ano? Pero hindi niya alam yung the resolving factor. Isinulat din yan bandang huli. Dito rin sa Book of Acts, sa chapter 21, sinabi yan ni Saint Luke, sabi niya, ngunit tungkol sa mga hintil, si Saint Luke po ang nagsulat nito na sinasabi naman ito ni Santiago Apostol sa 21:25. Ngunit tungkol sa mga hintil nagsisampalatay, sinulatan namin na pinapayuhang sila magsiilag sa mga inihain sa Diyos-Diyusan, sa dugo, sa biniktit, sa pakikapit. Hindi na kailangan yung magtutuli pa or circumcision. Ang nag-decide nito, finally, is the Apostle James. Hindi po si Apostle Peter. Tingnan mo, paano ka ngayon magtuturo ng theology niyan? Hindi mo alam yung Biblia mo. And how can you claim authority over the Bible na mismo yung binabasa mo nga, hindi mo naiintindihan, kapatid ko, kawa-awa naman ang maniniwala sa'yo. You have to read your Bible. Yan ang sinasabi ko. Ngayon, yung sabi niya, you cannot find that circumcision is not a requirement of salvation, sabi niya. It was Peter who decided that circumcision has no salvific effect. Ito sinabi niya. Mali po yun. It was not Peter. It was the Apostle James. Ngayon, ang final authority raw sa interpretation was the apostles. And that is Peter, according to him. And in fact, Peter was buried in Rome. Where in the world or what document can you see, or in the Bible itself, that Peter was buried in Rome? He was an apostle to the Israelites. Why should he be buried in Rome?
when Rome is not his place of destination. Yan ang mahirap sa walang cross-examination, kapatid na Josel. Kaya, may lang pang minuto ako. Last 1 minute po, Brother Eli. Ngayon, papaano raw nagkaroon ng 27 books ang New Testament? Sabi niya, ito raw is because of the Catholic Church. Sabi ko nga sa kanya agabi, hindi naman 27 books ang New Testament eh. I know of other 3. Pinasa ko na sa kanya ang batayan kagabi sa 1 Corinthians chapter 5 verse 9. Before this letter to the 1 Corinthians, according to the Catholic Church, this is the 1 Corinthians. They are wrong because there was a previous epistle that was written to the Corinthians before he wrote this present epistle. If you are going to read 1 Corinthians chapter 5 verse 9, sa English, ay ganito nakasulat, I wrote unto you in an epistle not to company with fornicators. There was a written epistle before this another epistle was written by Paul. Therefore, if you are the authority in compiling the Bible, where did you put 1 Corinthians? Really, this is 2 Corinthians. And the 1 Corinthians was the one written by Paul previous to this 1 Corinthians, as the Catholics claim. If you are claiming authority over the compilation of the Bible, where did you place that first book of Paul? Am I true? Kinakalabit na ako. Sige, mamaya na lang ulit. Brother Danny? Opo. Ayan, at yun po ang kabuuan ng 10 minutong unang tindig ni Brother Eli sa proposyong nakalatag sa ating pakikinig at panonood sa gabing ito. Patutunayan ng Ginoong Ray Intila na ang Iglesia Katolika, ang Biblia at mga Katolikong tradisyon ang otoridad ng kaligtasan ayon sa Biblia para sa mga nakikinig naman po sa atin sa mga remote areas. At ngayon po, sa ikalawang pagtayo, ibinabalik po naman namin sa inyo si Brother Ray Intila, isang Katoliko na defensor. Brother Ray? Thank you sa peaceful nating dialogue, Brother Eli. I have seen the debate before with Mr. Castillo, so sigawan yun, so I don't like it. So, peaceful nga. Concerning the verses that you pointed out, gusto ko ring ibigay yung aking pangangahulugan at saka interpretation ng church na aking pinanindigan. Sa Isaiah 34:16, sinasabi dito, look in the book of the Lord and read. No one of these shall be lacking, for the mouth of the Lord has ordered it, and His Spirit shall gather them there. You are saying that this book is complete, so there was no need for tradition and also magisterium. Look, ito ang sinasabi dito sa Isaiah. Book, ano itong book na ito? This is the Old Testament. Kung sasabihin mo walang tradition yan, tatanungin, halimbawa, kung tatanungin ka, wala naman tayong cross-examination dito, so mas maigi, paano naisulat ni Moses yung mga aklat kung walang tradisyon yun? Si Abraham, ipinanganak niya si Isaac. Si Isaac, pinanganak niya si Jacob, pero hindi sila nagsulat. Paano nalaman ni Moses yung life nila? That is through tradition. Even the Jews depend also on the oral tradition. Tinatawag nila na halakha, Haggadah sa Talmud. So naniniwala sila ng oral tradition. The Jews themselves who own the Old Testament. So, hindi naman sabi na the Old Testament people depended on the Bible alone or the Old Testament alone. Secondly, hindi mo masabi na walang magisterium doon, walang teaching authority, tapos Bible lang ang pinasihan doon. Moses was the authority there. He was acting just like the first pope. He was the one who promulgated the law through the command of God. So, tatlong bagay doon. The book, si Moses as the teaching authority, tapos yung tradition na nalaman ni Moses. Tapos ang nakuha nito mga writer ng Bible, yung halimbawa, itong
First Kings, Second Kings, history yan. Paano nila nakuha yan? Through tradition also. O yung mga tao sa Israel, hindi sila nagbabasa na una, maraming hindi nagbabasa. So, they knew the Word of God through the teaching of the rabbis. So, tatlong bagay ang nilagay natin dyan. Tradition, then the book, then the teaching authority. Now, sa Romans 15:4 na sinabi ni Brother Eli, sinabi dito, "For whatever was written previously was written for our instruction, that by endurance and by the encouragement of the Scriptures, we might have hope." Sinasabi ni Brother Eli na sufficient na yung Bible. If that is your argument, then the Old Testament is sufficient. Tingnan mo yung grammar dito. Whatever was written previously. Past tense yun eh. Kung sabihin mo whatever was written previously, sufficient na yun. Sufficient na yung Old Testament. Because St. Paul was not referring to the New Testament Bible. The same way that 2 Timothy 3:16 that says, "All Scripture is inspired by God and is profitable for teaching, reproof, and for correction." That verse there does not refer to the sufficiency of the Scripture, but it refers to the inspiration of the Scripture. So hindi pwede Bible alone. Because if you read 2 Timothy 3:15, sinasabi ni St. Paul sa Timothy, the Scripture which you have learned from your childhood. Ano yung Scripture na yun? It's not the New Testament, it is the Old Testament. So kinaklaro natin mga kapatid, mga kaibigan, na itong Bible alone cannot stand. There is no verse in the Bible that says Bible alone. Kaya si Martin Luther, na nag-umpisa niyan, sabi niya, sola scriptura, Bible alone, wala na yung church, wala yung apostolic tradition. Malaysia, kaya kinondem siya ng Council of Trent eh. Walang basihan dyan. There is no verse in the Bible that says Bible alone. Sasabihin mo, magtatanong ka kay Elisariano, Biblia ang sasagot. Yung principle na yan, nagsasaad niya ng principle na Bible alone, and that began with the 16th century with Martin Luther. I am sad to say that that is not a divine command, that is not an apostolic tradition, that is a human tradition that falls on the verses Matthew chapter 15 verse 3 and Mark chapter 7 verse 9. Yung sinasabi naman ni Brother Elisa, 2 Thessalonians 2:15, na tradition daw nung una, nung hindi pa isinulat. Nung isinulat na, nag-stop na yung tradition. There is no proof na galing sa Bible na yung tradition nag-stop. Kasi yung handing on of the faith is tradition. Paano ipinasa ni St. Paul sa kay Timothy ang tradition? 2 Timothy 2 chapter 2 verse 2. Sinasabi niya, "And what you have heard from me," yung narinig mo sa akin, that is a passing on of tradition. Through many witnesses, entrust to faithful people. Hindi sinabi doon, isulat mo, tapos ibigay mo sa kanila. Mag-produce ka ng Gideon's Bible, tapos pamimigay mo. Wala yan sa isip ni St. Paul. Why? Because the first century Christians were not like us. They have no books like this. It was actually a preaching church. Kaya sinasabi, yung Word of God, hindi lang nakabase sa written gospel or written Bible, written scripture. Yung Word of God ay pinipreach yun sa Matthew chapter 28 verses 19 to 20. Sinasabi ni Jesus Christ, "Go and make disciples of all nations." Hindi sinasabi, isusulat nyo tapos ibigay nyo sa kanila. Mark 16:16 also, 15 to 16, preach the gospel to the creatures. That's why, sinasabi natin, itong the act of preaching na ito, this is the handing on of the apostolic tradition. Ang conclusion natin ay wala sa Biblia ang scripture, ang Bible alone. What is found in the Bible is the Bible, the apostolic tradition, and the church or the magisterium, the authority that proclaims that this is the Word of God. Okay, time is up. Yan po ang kabuuan ng final stand ni Ginoong Rain. Tila nagkamali siya ng dahil
may nire-raise siya mga tanong, ayaw niya po ng cross-examination. Kaya ina-explica po natin, ayaw niya. Ngayon, nagtatanong siya. Isa pa, Parang rhetorical gusto lang po question. natin sanang maipaalam sa ating mga kababayan, baka kasi gayahin kapatid na Josel, ay dapat sana ay kahit pa paano, may share sa bayad si Ginoong Entila. Pero galing sa Bacolod City siya, wala daw siya dalang pambayad, kaya pinayagan na rin ni Brother Eli. Pero hindi naman po pwedeng maging ganito, baka kahit sino na lang pupunta rito, wag mo ng debate libre, para lang po konsiderasyong binigay natin kay Brother Ray, galing siya kasi ng Bacolod City, kapatid na Josel. Pero ang yaman ng Katoliko, hindi siya nakapagdala. Final stand, Brother Eli Soriano. Alam mo, may tanong siya kanina, paano rin naisulat ni Moses yung Old Testament kung walang tradisyon. Opo. Ibig sabihin, si Moses nagsulat ng Old Testament, yung kanyang books of the Old Testament, nasa kinig-kinig sa tradisyon. Nagkakamali siya, kapatid na Dani, no? Yan ang hindi alam Biblia. Dahil, tradisyon ka alam ba? Biro mo, nagsasalita ka against the Bible. Biro mo, sa kinuha ni Moses sa tradisyon. Paano isusulat ni Moses sa tradisyon? Sino ang magsasabi kay Moses nang lalangin ng Diyos ang lupa, wala siyang anyo at walang laman? Sinong tao magsasabi sa inyo sa tradisyon? Anong katangahan na sinasabi mo na yan? Na sa tradisyon nang galing yung sinulat ni Moses. Wala naman tao pa nun. Sino magtatradisyon kay Moses noon? Para sabihin niya, nung umpisa, walang liwanag, wala pang ang kadiliman. Babasahin nga natin yung uno-uno ng Genesis na sinulat ni Moses. Nang pasimula nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. At ang lupa ay walang laman at walang anyo. At ang kadiliman ay sumasa ibabaw ng kalaliman at Espiritu ng Diyos sumasa ibabaw ng tubig. Para sa kanya pala, kaya nalaman ni Moses yan sa tradisyon. Paano nalaman ni Moses sa tradisyon? Wala pang tao nun. Ikaw ba wala sa sarili? O naiibang ka ba, kapatid na Entila? Ngayon, sasabihin ko sa'yo, kung bakit naisulat ni Moses yan, Ito, hindi sa tradisyon sinulat ni Moses yan. Pakilagay sa screen. Ang bilang, Kapitulo 12, ito ang sabi ng Diyos sa kay Miriam at kay Aaron. Ito. Ang sabi niya ganito, sa 12 at 6, at kaniyang sinabi, dingginin niyo ngayon ang aking salita. Kung mayroon sa gitna ninyo na isang propeta, akong Panginoon ay pakikilala sa kanya sa pangitain, nakakausapin ko siya sa panaginip. Sa aking lingkod na si Moses ay hindi gayon. Siya ay tapat sa aking buong buhay. Sa kanya ay makikipag-usap ako ng bibig sa bibig, ng maliwanag at hindi malabong salitaan. At ang anyo ng Panginoon ay kanyang makikita. Kita mo na, didirektong mula sa Diyos yan, hindi tradisyon yan. Dinikta ng Diyos kay Moses yan. Kanyang sasabihin, nako naman kapatid na Entila, tila yata ikaw wala sa sarili yan. Sabi mo na, paano naging tradisyon? Kanino kukunin ni Moses yung account of creation kung yan ay tradisyon? Palagay ko, kapatid na Entila, ikaw wala sa sarili dyan sa sinasabi mo na yan. Ngayon, yung sinabi mo kanina, sabi ni Martin Luther, without the Catholic Church, we have no Bible. Saang libro yun? Saan mo nabasa yun? Ganun ba ka-faithful si Martin Luther sa Catholic Church? O siya nga ang unang-unang lumaban sa Catholic Church, kaya niyo siya itiniwalag dahil naniniwala siya sa Bible, hindi sa tradisyon. Ikaw ang may sabi, hindi siya naniniwala sa tradisyon at saka sa Catholic Church, kaya nga itiniwalag niyo siya. Ngayon, ano ibig kong ipunto rito? I'm very sorry that this discussion ay walang cross-examination kasi I have to ask to cross our friend here. Kaya lang, wala tayong panahon para siya i-cross sa kanyang mga pinagsasabi. Ang final authority raw sa interpretation ay si Peter. Ang ginamit niyang batayan, yung 15:15 ng Matthew. Pakilagay nga yung 15:15 ng Matthew sa screen, mga kapatid. Ang sabi, sumagot si Pedro at sinabi sa kanya, ipaliwanag mo sa amin ang talinghaga. Sa 16, sinabi niya, kayo baga na may wala pa rin pag-iisip. 17, hindi pa baga ninyo nalalaman na ang anumang pumapasok sa bibig ay tumutuloy sa tiyan at inilalabas sa daanan ng dumi. Ito yung sinasabi niya kaninang talata. Ngayon, kung sagkamali man siya
meron siya sinabi na, pagka nagkasala ang kapatid mo, isumbong mo siya puntahan mo siya. Pag hindi siya nakumbinse, ay isumbong mo siya sa matatanda, sa iglesia. Tapos isumbong sa iglesia, at ituring na siyang hintil pag hindi pa rin siya nakumbinse. Sabi niya, no? Ngayon, ano yung authority ba ng interpretation yan? Hindi naman interpretation ang sinasabi rin eh. Forgiveness of sin yung sinasabi mong talata. Ang theme doon, ang usapan doon, ang subject matter is the forgiving of sins. Hindi interpretation of the Bible ang sinasabi ron. How dare you interpret the Bible when you do not know the Bible itself? Sabihin mo kanina, ang nag-decide doon sa controversy in Jerusalem, it was Peter, but it was not Peter, it was John, or it was James, I mean. Ngayon, yung sinasabi mo na even the Jews depends also in oral tradition. It was the Jews who were commanded by the Lord not to believe in traditions. Even the Gentiles are forewarned not to believe in the tradition of the Jews. Tingnan mo yan, hindi mo alam yung Bible mo, brother. Babasahin ko ito sa Tito, sa Titus chapter 1 verse 14. Pakilagay nyo sa screen na huwag makinig sa katha ng mga Hudyo at sa mga utos ng mga tao na nagsisisinsay sa katotohanan. Ano ba ang makinig sa tradisyon ng mga Hudyo eh? Bakit? Ano ba ang sabi ni Kristo sa mga Hudyo? Doon sa Mark 7:7, ang sabi rito, sa English, pakilagay nyo, for in vain they worship me, teaching for doctrines the commandments of man. Sa 8, for laying aside the commandment of God, ye hold the tradition of man, as the washing of the pots and cups and many other such like things you do. That is the pronouncement of Christ. You must not believe in the traditions of man. You must not believe in the tradition of the Jews. How come you conclude that Moses, in writing the Bible, or the Old Testament part of the Old Testament of the Bible, depended on traditions? It is very much impossible because it is commanded by the Lord that to trust the traditions of men and the traditions of the Jews. Now, yung sinasabi mo na yung sa Roma 15:4, hindi pa naman daw nakasulat no ng Old Testament, ano? Ay ang New Testament. Basahin natin uli ang 15:4 of the book of Romans. Ibig niyo sabihin, yung sinabi dito ni Paul, ang Old Testament ang pagbabatahin. Basahin natin, pakilagay sa screen. Sapagkat ang anumang mga bagay na isinulat ng una, na ay nangasulat dahil sa ikatututo natin, upang sa pamamagitan ng pagtitiis at pag-aliw ng mga kasulatan, magkaroon tayo ng pag-asa. Tingnan mo, saan dinidisiplina ni St. Paul ang mga kapatid? Sa kasulatan, di ba? Kahit na yan, sabihin mong yan ang Old Testament, ibinabatay pa ni Paul ang paniniwala ng mga kapatid na Kristiyano sa kasulatan. Ngayon, natatapos ba yan dyan? Si Paul lang may sabi niyan, si Paul din ang may sabi nitong 4:6 of 1 Corinthians. Ang sabi niya rito sa 4:6, ang mga bagay ng ito, mga kapatid, inianyo ko sa halimbawa sa aking sarili at kay Apollos dahil sa inyo, upang sa amin mga tuto kayo, huwag magsigit sa mga bagay na nangasusulat. O edi, nagsulat talaga ang mga apostol, and you must learn from what the apostles have written. Learn in us not to think of men above that which is written, that no one of you be puffed up for one against another. Matututo tayo, wag hihigit doon sa mga nakasulat na sinabi ng mga apostol, dahil alam nilang isusulat nila yan eh. O sasabihin mo ba dyan, hindi kasama ang New Testament? Kasama dyan. Yung sinasabi ni St. Paul kay Timothy na all scriptures inspired of God includes the Old and the New Testament, because there are portions of the New Testament that were written already during the time of Timothy. Katunayan nga, yung sinabi mong talata sa 2:2 of 2 Timothy, yung mga bagay na iyong narinig sa akin sa gitna ng maraming saksi, siya mo ring ipagkatiwala sa mga taong tapat na makapagtuturo rin naman sa iba. Ang sabi mo, ito tradition na naman. Hindi tradition ito eh.
Ito'y narinig niya kay Paul. Ha? Narinig niya aral ito ni Paul. Yung mga aral na sinasabi ni Paul, isinulat lahat ni Paul yun Kaya yun ang magiging guide ni Timothy Pakinggan mo kapatid, hindi mo alam kasi itong talata 14:37 sa sulat ni Paul sa 1 Corinthians. 14:37 of 1 Corinthians in English. Pakilagay sa screen. If any man think himself to be a prophet or spiritual, let him acknowledge that the things that I write unto you are the commandments of the Lord. Sa Tagalog, ang sabi, kung iniisip nino man na siya'y propeta o ayon sa Espiritu, kilalanin niya ang mga bagay na isinusulat ko na pawang utos ng Panginoon. Lahat ng utos ng Panginoon sinulat ni Pablo, kaya nga walang kulang ang Biblia Kaya nga bawal dagdagan at bawal bawasan In the book of Revelation, sinabi ni St. John, ang sabi niya, ito sa 22:18, aking sinasaksihan sa bawat taong nakikinig ng hula ng salita ng aklat na ito. Kung sino man ay magdagdag sa mga ito, daragdagan siya ng Diyos ng mga salot na nakasulat sa aklat na ito. Kung sino man ay mag-alis sa mga salita ng aklat ng hulang ito, aalisin ng Diyos ang kanyang bahagi sa punong kahoy ng buhay at sa bayang banal na nakasulat sa aklat na ito. Therefore, it implies that the Bible is complete. You must not add to it nor deduct anything from it. Kasi it shows completeness of the scriptures as a basis for salvation. Kaya, you must learn not over that which was written according to the Bible. 4:6 of 1 Corinthians, mag-aral kayo sa amin, matuto kayo, huwag higit sa nakasulat. Kaya I stand on that principle that the Bible is sufficient for salvation. Ngayon, you have an assignment, kapatid. Sabi mo kanina, first century Christians have no books like us. Patunayan mo yan sa susunod pag magkikita pa tayo uli. That the first century Christians have no books like us. Mali yan, sinabi mo na yan. Tapos yung sinabi mo, there is no verse that wherein you can read Bible alone na is sufficient. Yan, sabi mo yan, Tapos sinabi mo, ang nag-resolve ng controversy sa Jerusalem si Peter, whereas in the Bible it is James. Ayan. Yan dapat i-ano mo yan, kapatid, itutuwid mo yan dahil para wala ka nang maililigaw. Ngayon, yung ginamit mo kanina sa Greek, yung kata at saka holos, pinagsama mo. Magkaibang word yun hindi naman magkasama yun sa pagkakasalin sa Greek, yung kata holos na yun para palitawin mong Katoliko. Layo naman nun, kapatid. Magsalita ka naman ng tapat sa bayan. Ayan, Brother Eli. Tayo po ay overtime! So once again, hindi po tayo po. Inabot po tayo ng oras, Brother Eli. Kayo na po ang magpaalam. Hello? Paalam. Hello? Opo, kayo na po magpaalam. Overtime. Akala ko, nagpaalam na ako. Sige, salamat. Sobra na ako ng 2 minuto kapatid na. Opo. Salamat po at bukas po. Subaybayan po natin ang pagpapatuloy ng usapan ni Brother Eli. Magandang araw po sa inyo lahat.